Asawa, bakit mo ako iniwan ng mag-isa? Bakit? 5 taon na, pag-alis mo, nag-bankrupt ang kumpanya, na-auction ang bahay. Nawala ang biyanan ko, umakyat ang utang. Araw-araw akong naghihikahos parang daga sa kanal. Pinagpaguran ko, pero sa wakas nabayaran ko na ang lahat ng utang. Pero binigyan ako ng tadhana ng masakit na biro, stage 4 na lung cancer. Asawa, 5 taon, sa wakas makakalaya na ako. Pupuntahan na kita. Asawa, ako. Nandito na ako. Asawa, ikaw. Hindi ka pala patay? Patay. Anong penahan na, may nagpapakamatay pa rin dahil sa pag-ibig? Si Magee, nagopo ang gablank na patay sa krematoryo para makasama ako. Noyon. Nagpakamatay ka, mas lalo kaming giginhawa. Masayang magdamagan. Gabi-gabi. Zaya. Asawa, hindi totoo ito. Tama si Shanshan. 7 taon kitang kasama. 7 taon kitang tiniis. Araw-araw kong nakikita ang mukha mong maputla. Nakakadiri talaga. Kumpara kay Shanshan, wala kang binatbat sa kanyang ganda at kabaitan. Kung hihingi ako ng diborsyo, tiyak natututol ka. Kaya nagpanggap akong patay, umutang ng 10 milyon. Para iwanan sa iyo ang malaking utang. Para makasama ko si Shanshan. Ngayon, pwede na kaming magkasaya ng hayagan, pero ikaw, taang babae, nagpakamatay ka pa. Sa wakas, malaya na ako. Masenye. Bakit? Bakit mo ginawa ito sa akin? Mamatay ka na. Huwag. Hindi ako patay. Nag-reincarnate ako. Bumalik ako sa araw na nagpanggap si Masenye na patay. Sa nakaraang buhay, akala ko totoong patay si Masenye. Hindi ako kumain, nagpakamatay pa ako. Pero, traidor na pala siya. Ngayong binigyan ako ng pagkakataon na muling mabuhay. Masenye, gusto kitang pagbayarin. Ate, biglang ginatake sa puso si Ma. Patay na. Ano? Patay na? Masenye, dahil gusto mong mamatay. Ihahatid na kita. Tawagan mo ang mga reporter at media, magli-leave ako. Para sa huling pagpapaalam sa asawa ko. Kuya Ma, sabi mo, yung peking pagkamatay na ito. Makakalusot ba talaga sa asawa mo? Huwag kang mag-alala. Yung testamento at death certificate, pinagawa ko na kay Xiaodong. Yung babaeng si Fang Yuan, hindi niya maiisip na ang mana kong iwan sa kanya, puro utang. Pag nakuha ko na yung pera, dadalhin kita sa ibang bansa para magliwaliw, tayo lang dalawa. Kuya Ma, ospital ito. Baka makita ka ng asawa mo. Para walang maging problema, itong injeksyon na ito, pampatulog. Garantiadong hindi ka makikising sa loob ng 3 oras. Ang galing mo talagang mag-isip. Mamaya, sasamahan kita ang anak natin sa krematoryo. CJ,
Fang Yuan. Asawa, 8. Dumating ka na rin. 8. Ay tiyo. Ang death certificate ni Kuyama. Ete, kailangan mong magpakatatag. Alagaan mo ang sarili mo. Hinawa na namin ang lahat para iligtas si Kuya Ma, pero Hindi talaga siya nagapan. ayaw kong maniwala, kahapon ayos pa siya. Paano bigla na lang mawawala ang isang tao? Ako rin, ete, ayaw maniwala. Ako mismo ang nagtangkang iligtas si Kuya Ma. Pero, hindi ko talaga siya naagapan. Pwede na kayong pumasok. Ano ito? Bakit ang daming reporter? Lumabas kayo, lahat kayo, lumabas. Ang asawa ko, si Masenye, buong buhay niya ay masipag. At mabait sa kapwa kahit sa pagkamatay niya. Dapat marangal ang pag-alis niya ngayon. Gusto kong ipakita sa lahat ng media. Ang huling yapak niya. Ate, hindi na kailangan. 2. Asawa, Ate, huwag kang masyadong makalala. Respetuhin natin ang pete. asawa, huwag mo akong iiwan mag-isa, huwag mo akong pabayaan. Nagbibiro ka lang, di ba? Bumangon ka na. Huwag kang magbiro. Masenye, huwag kang magpanggap. Masenye, huwag kang matulog. Ete, huwag mo nang paluin, patay na si Ma, kahit gaano kagalit. Huwag mong gawin yan. Ayaw kong maniwala, siguradong nagtutulungan kayong lokohin ako. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpuyat. Sabi ko sa'yo, huwag kang maglalasing. Sabi ko sa'yo, mag-ehersisyo ka. Bakit hindi ka nakinig? Ete, huwag mo nang paluin, patay na talaga si Ma. Huwag mo akong pigilan. Paano na ako kung wala ka? Paano na ang mga magulang natin? Ete, huwag mo nang paluin, masasaktan si Ma. Pasensya na, sobrang emosyonal ako. Mas mabuti pang lumayo ka, baka masaktan kita. Okay lang. Ang patay, hindi na nararamdaman ang sakit, ang mga buhay lang. Ete, ang ibig kong sabihin, ang kaluluwa ni Ma. Masasaktan, ete, patay na si Ma. Respetuhin natin ang patay, hayaan mo na si Ma. Payapang umalis. Ate, ito ang death certificate ni Ma. Sa death certificate na ito, pwede kang magpanggap na patay para makremate. At tumakas kasama ang pera. Masenye, ang lalim ng plano mo, ginago mo ako para bayaran ang utang mo. Nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Tama ka. Respetuhin natin ang patay. Mga kasama, ang asawa ko ay isang mabuting tao. Matapat at may malasakit sa kapwa. Bilang asawa niya, dapat kong tularan siya noong buhay pa siya. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin. Ang pinakamalaking pangarap niya ay maging payapa sa kanyang pagkamatay. Kaya, ngayon gusto kong maging saksi ang lahat ng media. Idodonasyon ko ang katawan at organs ng aking asawa. Ano ang sinasabi mo, Jack? Idodonasyon ang organs. Hindi. Huwag mong idodonasyon. May problema ba? Hindi, huwag mong idodonasyon. Ete, umiyak ka na ng matagal, uminom ka ng tubig. Para lumambot ang lalamunan mo. Noong nakaraan, nang ininom ko to, nawalan ako ng malay. Ang tubig na ito, may problema talaga. Manang, uminom ka lang ng konti, para lumambot ang lalamunan mo, mabuti para sa katawan mo. Ang kaluluwa ni Kuya Masalangit, ayaw niyang makita ka niya. Na masyadong malungkot, Manang, uminom ka na agad. Mahal, noong buhay ka pa, mahilig ka sa alak, ngayon tubig na lang ang ipapalit ko. Tagay tayo, sa susunod na buhay, tayo ulit ang mag-asawa. Hoy Manang, huwag. Ano Baksia Olin, ngayon ka pa? Ang kakaiba, Manang, eto, ang totoo nitong tubig, ay inihanda ni Kuya Ma noong buhay pa siya. Espesyal para sa iyo, mabuting tao si Kuya Ma, alam niya, na malulungkot ka para sa kanya, kaya si Kuya Ma.
Espesyal na inihanda ang tubig na ito. Manang, inumin mo na. Huwag mong sayangin ang kabutihan ni Kuya Ma. Sino sa inyo ang gustong mag-donate ng organ? Ako, asawa ko. Kumusta MS Fang? Talaga bang gusto mo na idonate ang organ ng asawa mo sa amin? Noong buhay pa ang asawa ko. Palagi siyang mabuting tao, itong biglaan niyang pagkamatay. Sana ang buhay niya ay magpatuloy. Para makatulong sa mas maraming tao, ito rin ang huling hiling niya. Hoy tita, dumating ka na agad. Nabaliw na si Fang Yuan. Idodonate niya ang organ ni Kuya Ma. Ano? Idodonate niya ang organ ng anak ko. Nababaliw na ba siya? Anak kaozia Maraming salamat MS Fang. Ano ba ang kailangan? I donate na organ? Ang asawa ko sa biglaang atake sa puso namatay. Maliban sa puso, lahat i-donate pati katawan. Gawin na lang na guro sa medisina. Huwag idonate. Huwag manang, ayaw ni Kuya Ma na idonate ang organ niya. Sinabi niya sa akin noong buhay pa siya, kailangan natin igalang. Ang huling hiling ni Kuya Ma. Si Aolin, asawa ako ni Zenye. May karapatan ako, ikaw lang ay kaibigan. Ni Zenye na walang dugong relasyon, tayong dalawa. Sino ba ang mas may say, alam mo naman. Ang sagot di ba? Umalis ka na. Manang, huwag mong pirma. Si Aolin, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero mas mabuting mag-ingat ka, hindi stable ang emosyon ko ngayon. Simulan na. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Lumabas kayo. Ma, Masamang tao ka, pinatay mo ang anak ko, tapos. At donasyon pa ang kanyang mga organo, buksan ang kanyang tiyan at bituka. Grabe ka naman, ang lupit Montag. Ngayon, sinumang makakagalaw ng kahit isang buhok ng aking anak, papatayin ko ang buo niyang pamilya. Hindi kami magdodonasyon, lumabas kayo, lahat kayo, lumabas. Isang masamang tao, namatay na ang asawa mo. Hindi ka malungkot, hindi mo man lang iniisip na dapat siya'y kremahin para makapagpahinga ng maayos. Ano pa ba ang gagawin, guro sa kadakilaan? Gusto mo bang ang anak ko'y mamatay ng napakasakit? Kung gusto mong maging mabait, ikaw ang magdonasyon. Mamatay ka na ngayon, desisyon ko, idodonasyon ko ang lahat ng bahagi mo. nanay, pasensya na, nagkamali ako, gusto ko lang. Tuparin ang huling hiling ni Zenye, ako. Ang patay ay dapat igalang. Ang pinakamahalagang dapat mong gawin ngayon ay dalhin siya. Sa krematoryo. Nanay, uminom ka muna ng tubig para kumalma. Walang kwentang bagay. Ilang taon ka nang kasal sa anak ko. Wala ka man lang anak. Umalis ka, dito ka lang. Makakaapekto sa reinkarnasyon ng anak ko. Umalis ka, lumabas. Nanay, siguro sobrang pagod lang ang nanay na himatay. Manang, Hindi mo pa rin ba tinatanggap ang pagdonasyon ng organo? Siyempre hindi, ganyan na ang sinabi ng nanay ko. Hindi ko na itutuloy ang pagdonasyon. Mas mabuti na. Dalhin na lang siya sa krematoryo. ito kazi. Hindi dapat minamadali ang kremasyon, Manang. Tingnan Montag. Biglang nahimatay si tita, baka gusto mong. Dalhin muna siya sa emergency. Ako na ang bahala sa kremasyon. Ikaw, pagod na pagod ka na rin. Sa Yaolin, hindi ko pwedeng iabot sa iyo ang ganitong bagay, doktor ka. Mas marami kang alam kaysa sa akin. Ikaw na ang maghatid sa nanay ko. Ako na ang maghahatid kay Zenye sa krematoryo. Asawa ko si Zenye, bigla na lang siyang nawala. Gusto ko rin siyang samahan sa huling paglalakbay.
Manang, hindi dapat minamadali ang kremasyon, siguro. Hintayin muna natin magising si tita. Nandito lang si Kuya Ma. Hindi naman siya mawawala. Sayolin, patay na si Zenye ang patay. Ay hindi kasing halaga ng buhay. Matagal na kayong magkaibigan ni Zenye. Ngayong nahimatay ang nanay ko, hindi mo ba dapat siya unahin? Pupunta ba tayo? Saka na lang. Ako ang asawa ni Zenye. May problema ba kung ako ang mag-aasikaso ng libing niya? Hoy, krematoryo ba ito? Patay na ang asawa ko. Kailangan ng sunugin ngayon. Hoy, Huvak. Ate, kanina, parang nakita kong. Gumalaw si Kuya Ma, sa tingin ko. Pwede pa nating subukang iligtas siya. Xiaolin, isipin mong mabuti ang sasabihin mo. Hindi ito panahon para magbiruan. Si Kuya Ma mo. Kung buhay talaga siya ngayon ang ospital ninyo. Anong responsibilidad ang dapat ninyong panagutan? At ikaw, ito ay pagpapabaya sa buhay pagpatay. Hindi ko alam kung magpapatuloy pa ang ospital na ito, ngunit ikaw, siguradong makukulong. Kaya, isipin mong mabuti kanina. Nakita mo bang gumalaw si Zenye? Ako. Hindi. Itulak na. Pitong taon tayong mag-asawa, 7 taon kitang tiniis. Araw-araw kong nakikita ang mukha mong ito. At sobrang nakakadiri. Kumpara kay Shanshan, wala kang kwenta sa kanya. Hahaha. Manong driver, bilisan mo po. Ang nanay ko, gustong agawin ang bangkay ng asawa ko. Sabi niya, idodonasyon daw. Gusto ko lang, na kumpleto siyang umalis. Si. Masenye, alam kong buhay ka. At alam kong matagal ka nang nagluloko. Plano mo lahat ito, para makasama si Lin Shanshan. At iwan ako sa utang. Pero hindi kita kinamumuhian. Irespeto ko na lang ang gusto mo. Kung gusto mong mamatay, padadalhan kita sa krematoryo agad. Alam kong naririnig mo ako ngayon. Pero hindi ako sigurado kung nararamdaman mo ang sakit. Pero, sana meron para maramdaman mo rin. Ang pakiramdam ng masunog. Dahil ikaw ang unang taong buhay na susunugin. Siguro nagtatanong ka kung bakit ko ito ginagawa. At paano ko nalaman ang lahat. Ngayon ko sasabihin. Wala na rin kwenta dahil lahat ng nangyayari ngayon. Naranasan ko na sa nakaraang buhay. Noon, naniniwala ako sa'yo at naghirap ako. Kaya, huwag mo akong sisihin dahil lahat ng ito. Utang mo sa akin. Umiyak, huwag kang mag-alala pagpasok sa krematoryo, saka ka umiyak. Hindi pa huli ang lahat. Nanay, ligtas ba si tatay? Ligtas siya. Ang babaeng ito, naglakas loob pa siyang ibitin ang tawag ko. Kung susubukan niyang kremahin ang anak ko, pakikipaglaban ko sa kanya. Xiaoyu, bilisan mo ang takbo. Siege, Tita. Hala, maraming tao ngayon, pila tayo. Gaano katagal? Mga 1 oras. Kuya, tulungan mo ako, biglaan namatay ang asawa ko. Nang malaman ng biyanan ko, nawalan siya ng malay. Nasa ospital pa siya ngayon, kailangan kong umuwi agad. Kuya, pakiusap, hayaan mo munang kremahin ang asawa ko. Ayokong may mangyari pa sa biyanan ko. Alam kong nagmamadali ka, pero naghintay din ang iba. Hindi ko rin maaring hayaan kang pumasok ng mag-isa. Tama ba? Kuya, ulila ako, ang biyanan ko at asawa ko. Napakabait nila sa akin, hindi ko talaga kaya. Na mawala pa ang biyanan ko. Sumama ka sa akin. Nasaan siya? Nasaan na siya? Nasaan siya?
Tita, nandyan siya. Tigilan Montag. Kuya, pwede bang ako na lang ang maghatid sa asawa ko? Gusto kong personal siyang ihatid. Sej, Chiaowang, tulungan mo ako. Ingnan mo, asul ang pagtulak sa tao papasok. Pula ang pagpapasindi ng apoy para sa kremasyon. Salamat. Si. Mahal, tamasahin mo ang pakiramdam ng pagkakremasyon. Tigilan Montag. Huwag mong kremahin. Ilabas mo ang anak ko. Manang. Sandali, tita, may sasabihin siya kay Kuya Ma. Ha, ikaw na naman. Umalis ka. Hindi ko papayagan. Nakremahin mo ang anak ko. Nanay, asawa ako ni Zenye. Inihatid ko siya sa huling hantungan. Ano ang mali ko? Nagpakonsulta na ako sa manghuhula. Ikaw. Ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko, hindi kayo magkatugma. Kung gusto ng anak ko na mag-reincarnate sa mabuting pamilya, ako mismo ang dapat maghatid sa kanya. Ngayon, lumabas ka. Lumabas ka. Nanay, patay na si Zenye. Asawa ako niya, hindi ako aalis. Isasama ko siya sa huling paglalakbay. Anong isasama? Wala kang karapatang manatili dito. Umalis ka na. Nanay, bakit ako walang karapatan? Asawa ako niya. Kung magkakagulo kayo, hindi mapapanatag si Zenye. Ano biyaya? Tumigil kayo sa ingay. Krematoryo ito. Hindi lugar para mag-away. Marami pang nakapila sa likod. Madami pang tao sa pila. Ay, huwag pindutin. Ay, aray. Nanay, Anak, anak kao. Anak. Anak ko. Anak. Bilis, wag kang tatanga-tanga. Bakit di ka oma shutdown? Bakit di ka oma shutdown? Kasalanan ito. Kasalanan ito. mahal. Lakad ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si nanay. Ha? Bakit di pa rin namamatay ito? Kamag-anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi na mabubuhay ang patay. Kung ganyan ka, hindi siya mapapanatag. Tama, ito ay smart cremator. Kapag nagsimula, kailangan tapusin bago mabuksan. Huwag kayong magpadalos-dalos. Tapos na. Talagang tapos na. Ano Nanjiri? Tari Ko? Anak, tinawagan kita. Bakit di Montag sinagot? Nawala ang anak ko. Ibalik mo siya. Nanay, wala akong gana sumagot ng tawag. Naiisip ko lang, wala na si Zenye. Paano na ako mag-isa? At saka, normal lang naman ang kremasyon pag namatay. Bakit niyo ako pinipigilan? Saka, mayroon ako. Iba siya. Nanay, naiintindihan ko ang lungkot mo. Pero si Senje, Bigla ang atake sa puso ang dahilan. Hindi ko kasalanan. Tanungin mo si Xiaolin kung ayaw mong maniwala. Siya ang nagbigay sa akin ng death certificate. Ikaw, masama ka. Buhay na buhay ang anak ko. bakit mo pinirmahan ang death certificate? Ngayon na cremate na, pananagutan mo ito. Nanay, ano sinasabi mo? Buhay si Zenye? Tutu, hindi namatay si Maji. Anesthesia lang ang tinurok sa kanya. Kung naghintay ka lang ng ilang minuto, gising na sana siya. Mabubuhay na siya. Ano? Ang ibig mong sabihin, kanina lang si Zenye. Nang pumasok sa krematorium, buhay na buhay siyang nasunog. Kanina ko pa nakikita, gumagalaw ang kanyang mga daliri. Akala ko guni-guni ko lang. Hindi pala totoo. Anak ko, anak ko. Ikaw ang masamang tao na pumatay sa anak ko. Ako.
Tita. Siya Olin, may sakit ka ba? Sa ganitong pagkakataon, nagbibiro ka pa. Patay na ang asawa ko, bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Buhay talaga si Madge. Kung hindi ka nagsisinungaling, sabihin mo nga. Bakit pinainom ng pampamanhid ang asawa ko? At bakit ka naglabas ng death certificate para sa kanya o kaya? Sinasadya niyo bang patayin ang asawa ko para sa isang palabas? Siya Olin, ang kakaiba mo ngayon. Ang dami mong sinasabi, nanay ko nga nahilo na. Kung may mangyari man sa nanay ko, hindi kita patatawarin. Mahilig sa karangalan si Zenye noong buhay pa. Ngayong patay na siya, gusto kong maganda ang pag-alis niya. Magdadaraos ako ng lamay para sa kanya. Doc Dong, malaking problema. Si Madge. Diretso nang sinunog si Madge. Ano? Sinunog? Paano nangyari yun? Ito ang death certificate. Ito ang pampamanhid, kinuha ko sa pharmacy, mamaya. Diretso Montag na lang iturok kay Magi, makingat ka. Baka may makakita. Doc Dong, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, mag-isip ako ng paan. Patay na siya. Anong paraan pa ang maisip mo? Pera, kapag may pera ka, mas importante yun kaysa sa lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magkaroon ng pera. Attorney Song, gusto kitang kausapin tungkol sa assets ng asawa ko. At sa kanyang testamento. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas noong nakaraang buhay. Halos ako'y mapilitang magpakamatay dahil sa mga naniningil ng utang ngayong buhay na ito. Gusto ko ring maranasan ninyo ang pakiramdam ng may milyon-milyong utang. Anong pakiramdam nun? Masenye, noong nakaraang buhay. Ikaw ang tumakas kasama ang pera, iniwan mo akong puno ng utang. Halos ako'y mamatay dahil sa mga naniningil. Ngayong buhay na ito, nasa akin ang pera, tingnan natin. Kung paano ninyo haharapin ang mga naniningil bukas. Tao, Boss Fang. ito. Lahat ito, alisin na. Opo. Boss Fang. Nayayos na lahat bago mamatay si Boss Ma. May naiwan siyang testamento. Kayo lang ang tagapagmana. May karapatan kayong magmana ng lahat ng ari-arian. Attorney Song, gusto ko sanang tulungan mo ako. Sa pag-aayos ng assets at estate ng asawa ko. Tulungan mo akong gumawa ng mga kasunduan sa paghahati. Kahit na lahat ay iniwan sa akin ng asawa ko. Hindi naman pwedeng masaktan ang puso ng biyenan ko, dapat bigyan din siya ng bahagi. Boss Fang. Kung alam lang ng asawa mo kung gaano kakabait sa biyenan mo, sigurado ako na masaya ang kanyang kaluluwa sa langit. Nga pala, Attorney Song, kung may mga utang uloon ang asawa ko. Sa burol bukas, huwag mo nang banggitin. Mahilig sa pride ang asawa ko noong buhay pa. Baka pag-usapan lang ng mga kamag-anak kung malaman nila. Gusto ko siyang masaya at marangal sa kanyang pag-alis. Naiintindihan ka o? Mahal, salamat ha. Sa perang ito, magiging masaya ako. Mas masayang masaya kaysa sa nakaraang buhay mo. Fang Yuan, malungkot man. Ikaw, huwag ka dito. Nagbubur ng pera para sa anak ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ma, patay na si Zenye, wag na kayong magulo. Anong gulo ang sinasabi mo? Nandito pala kayong lahat. Sino ba sa inyo ang makakapagsabi ng totoo? Ang anak ko. Simula nang mapangasawa niya ang babaeng ito, ang pamilya namin. Hindi na nakatikim ng isang araw ng kapayapaan. 5 taon na. Hindi man lang kami binigyan ng apo. Tapos pinatay pa. Ang anak ko. Siya ang malas. Ma, wag na kayong magulo, ngayon ang burol ni Zenye. Ganyan ka, nakakahiya kay Zenye. Wala na akong pakialam, patay na eh. Ano pa ang kahihiyan, Amy? Huwag mong isipin na hindi ko alam, pagkatapos mamatay ng anak ko. May malaking mana kang naiwan. Kumpanya. Stocks, bahay, kotse, AME bilang manugang. Dapat mong alagaan ako hanggang sa huli.
Bata KPA, Makazawa KPA, HMP, ICAF. Bigyan mo na lang ako ng pera, hahayaan kitang umalis. Ma, magkano ba ang gusto mo? Hindi marami, 2 milyon. Ma, maliit lang ang kumpanya natin. Hindi natin kayang maglabas ng ganito kalaking pera ng biglaan. Alam kong ayaw mo akong bigyan, di ba? Sasabihin ko sa iyo. Pinagsamang itinatag ng anak ko at mo ang kumpanyang ito, AME. Walang pagkakataon na sasakupin mo ito ng mag-isa. Ay, anak kao. Napakahirap ng buhay ko, pagkalipas lamang ng pag-alis mo, ang babaeng ito. Ay inapi ako. Ay, ang manugang kong ito, inaapi ako. Isang matandang babaeng walang matakbuhan, hindi makatarungan sa ilalim ng langit. Tingnan ninyong lahat. Pagkamatay lamang ng anak ko, ganito na ang pagtrato sa akin ng manugang kong ito. Hindi na ako mabubuhay ng maayos. Fang Yuan. Hindi mo maaring tratuhin ng ganito ang iyong biyenan, dahil ikaw ay ikinasal na. At kalahating anak na ng pamilya ma, kailangan mong panagutan siya. Alagaan siya sa kanyang pagtanda. Tia, huwag kayong mag-alala. Tiyak na aalagaan ko ang aking biyenan sa kanyang pagtanda. Ma, tingnan ninyo kung maaari ito, hindi na ako magpapakasal muli. Sasamahan ko kayo, aalagaan ko kayo hanggang sa huling hininga. Maaari ba ito? Hindi. Hindi ko kailangan na alagaan mo ako hanggang sa huling hininga, bata ka pa. Kailangan mong magpakasal muli, hindi kita maabala. Natatakot na maabala ako. Ang ganda ng salita. Sa palagay ko, nag-aalala ka na may maghahabol ng utang sa pintuan. Ma, hindi ito abala. Si Zenye lang ang minahal ko sa buong buhay ko. Kayo ang ina ni Zenye, kaya kayo ang aking ina. Aalagaan ko kayo mabuti. Hindi ko kailangan ng iyong pag-alaga, ibigay mo na lang sa akin ang 2 milyon. Ipalipat mo sa akin. Kung hindi, magpapablota ako. Sige, 2 milyon ay 2 milyon. Mamaya kayo sandali. Mainte. Manang. Kaibigan kayo ni Zenye noong nabubuhay pa siya, di ba? Kung narito kayo para magpaalam, humanap na lang kayo ng lugar na maupuan. Manang. Ako si Tia Odong, ang nanggamot kay Kuya Ma. Ako ang nagpapanumbalik sa kanya noon. May utang sa akin si Kuya Ma na 1 milyon noong nabubuhay pa siya. Narito ako para maningil. Ano, 1 milyon? Manang, bala na si Kuya Man gayon. Lahat ng kanyang mana ay ibinigay niya sa iyo. Ang 1 milyon na ito, bilang kanyang asawa, kailangan mong bayaran para sa kanya. Dr. Dong, anong biro yan? Kailan napunta si Zenye sa iyo ng 1 milyon? May kasulatan ka ba? Ito, noong panahon ni Manang, sinabi lang ni Kuya Ma sa akin ng pasalita. Magkababata kami, naniniwala ako na babayaan niya ako. Kung walang kasulatan, may record ka ba ng pag-transfer? Manang, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang 1 milyon na ito ay para sa anesthesia na ibinigay ko kay Kuya Ma noong buhay pa siya. Dr. Dong, anong biro yan? Bakit mo siya binigyan ng anesthesia? At saka, anong anesthesia ang nagkakahalaga ng 1 milyon? Manang, ang gamot na ito ay hindi nakakahalaga ng 1 milyon. Pero hindi ko alam kung sino ang nag-report sa akin. Ngayon, tinanggal na ako sa ospital at nakalista na ako sa Blacklist and Gay Medical System. Umaasa ako sa 1 milyon na ito. Para mabuhay, kaya kailangan mong ibigay sa akin, Manang. Hoy, I-report ko si Dong Saiwen. Dr. Dong, ninakaw niya ang anesthesia ng ospital. Para sa sariling interes. Dong Saiwen, noong nakaraang buhay. Ikaw ang nagmungkahi na magpanggap ang asawa ko, kaya ako napahamak. Sa buhay na ito, babayaran mo ang utang na ito. Anong 1 milyon? Gusto ko ang 2 milyon ko. At ang 1 milyon ko, Tama na. 1 milyon bawat isa, akala niyo charity ito. Nanay, pwede bang maghintay ka ng ilang araw? Hindi ako maghihintay, gusto ko na ngayon, at ang 5 milyon ko. May utang din ba sa iyo ang asawa ko? Wala naman, pero dahil ibinigay ni Zenye ang lahat ng mana. Sa iyo, ako ay narito para humingi ng sustento para kay Xiao. Anong sustento? Siya ang namin sa labas. Tatay. Nagsisinungaling ka. Paano magkakaroon ng anak sa labas si Zenye? Noong nakaraang buhay, bago kami ikasal, ipinangako sa akin ni Masenye na magiging din kami, pero ngayon, ang anak sa labas niya ay ganito na kalaki. Hindi ko kailangang magsinungaling, si Xiaohu. Ay anak namin ni Zenny. Lagi niyang gustong magkaroon ng anak. At dahil hindi ka makapag-anak, ako ang pinili niya. Xiaohu, ayon sa batas. Kahit anak sa labas si Xiaohu, may karapatan pa rin siya sa mana. Pero may karapatan din akong magmana. Hindi naman ako humihingi ng sobra. 5 milyon lang na sustento. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Ayaw talaga ni Zenye sa mga bata. Kaya hindi kami nagkaanak. Dahil ayaw ni Zenye.
Hindi mo pwedeng sisihin si Zenny dito. Hindi sinabi sa'yo ni Zenny. Dahil ayaw niyang masaktan ka. Ngayon, wala na si Zenny. Sana tanggapin mo ang batang ito. Para makuha niya ang mana na para sa kanya. Nanay, alam kong hindi kayo magkasundo ni Zenye. Walang naiwan sa iyo ni Zenye sa kanyang testamento. Kaya dinala mo itong babaeng hindi naman natin kilala. Para siraan si Zenye. Gusto mong hatiin ang mana ni Zenye, tama ba? Anong pinagsasasabi mo? Anak ka o si Zenny. Para bang kailangan ko siyang siraan? Zixiao. Ay anak ni Zenny. Nanay, bakit ka nagsisinungaling? Kung magkasundo kayo ni Zenye, bakit sa testamento? Wala ang pangalan mo. Bakit lahat ng mana ay sa akin? Sabi mo, anak ni Zenny ito. Tatawag ako ng doktor para sa sick test. Ano KBA? Sinunog na siya. Paano nangyari yon? Hindi ba't ikaw ang nagpausok sa kanya? Pusa lang ang sinunog noon. Attorney Song, gusto kitang kausapin. Tungkol sa mana at testamento ng asawa ko. Pwede na bang magpadna test? Huwag. Bakit? Takot ka? Itatanong ko ulit, siya ba? Ay talagang anak ng asawa ko. Siyempre anak namin ni Zenny. Nandito ang DNA test result. Hindi mo na kailangan. Magpa-check pa sa doktor. Ito ang resulta. tingnan Montag, hindi kita niloloko. Zixiao. Ay anak namin ni Zenny. Hindi ako naniniwala sa resultang yan. Bigay mo ang phone. Bilang ako hanggang 3. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. 2. Liu, dalhin mo ang equipment. Pumunta ka sa clubhouse, ma. Grabe naman yun. Nandiyan na ang ENA test result. Ayaw pa rin niyang maniwala, kahit na mali ang ginawa ni Zenny. Sa sitwasyong ito, anak niya pa rin, too. Gusto niyang ubusin ang mana. Boss Fang, dumating na si Dr. Liu. Naku, talagang dumating ang doktor. Hindi kaya talagang malalaman nila? Boss Fang, Liu, pakiusap, gawin mo ang pagsusuri. Tingnan mo ang batang ito. Talaga bang anak ito ng asawa ko? Boss Fang, huwag kang mag-alala. Ngayon, dala ko ang pinaka-advanced na DNA testing equipment sa buong mundo. Nasa kabilang kwarto. Makukuha ang resulta sa loob ng 10 minuto. Nakita na niya ang report ng pagsusuri, pero hindi pa rin siya naniniwala. Baka naman gusto niyang kunin lahat ng ari-arian? Si Xiaohu ay talagang anak ko at ni Zenny. Ngayon, wala na si Zenny, paano ko? Alagaan ang bata. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Huwag kang mag-alala kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri. At napatunayang anak ni Zenny si Xiaohu. Ako ang bahala. Talaga? Boss Fang, una na akong pupunta para sa pagsusuri. Anong gusto mong gawin? May 100,000 sa card na ito. Baguhin mo ang resulta. Hindi ako tulad ng iniisip mo. Sapat na ba ang 200,000? Ikaf. Tama ang hinala mo. Nene. Boss Fang. Ano ang resulta? Ayon sa pagsusuri, ang batang ito ay talagang anak ng asawa mo. Mabuti naman. May tagapagmana na ang pamilya namin. Fang Yuan, narinig niyo lahat. Ang batang ito ay sa pamilya namin. Oo, at si Dr. Liu ay taong pinili mo. Ngayon, maniniwala ka na ba? Boss Fang, alis na muna ako.
Fang Yuan, nakita Montag na? Zixiao ay anak ni Xinye. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ang 5 milyon na sustento, ipadala mo agad sa akin. Kung hindi, Hindi natin ililibing si Mazeni ngayon. Sinabi ko na kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri. At napatunayang anak ng asawa ko siya, ako ang bahala. Attorney. Song. May 4 na kopya ng kasunduan sa paghahati ng ari-arian si Attorney. Song. Gusto mo ng pera. Pirmahan mo ito. pipirmahan K.O. Pipirmahan K.O. Ito na ang huling hininga ninyo. Boss Fang, talaga bang isusuko mo ang lahat ng ari-arian at ibibigay mo sa kanila? Attorney. Song, ang asawa ko sa labas. Ang dami mong utang kung mamana mo ang kanyang mana. E di pati yung malaking utang niya, mamamana mo rin. Oo nga. Boss Fang, ang ibig mong sabihin, May mga utang na sila mismo ang dapat magbayad. Masenye, tumayo ka na. Fang Yuan, ano ba ang ginagawa Montag? Patay na si Zenye, pinapalo mo pa ang bangkay niya. Masenye, alam kong gising ka na. Bumangon ka na, huwag mo akong pilitin na sampalin ka ulit. Ito. Anak, takaba o multo? Wang Yuan, ano ba yung ginagawa mo? Nagbigay pa ako ng 300, isauli mo. Hindi ganito ang nangyari. Xinye, bakit ka nabuhay ulit? Fang Yuan, magsalita ka naman. Ano ba talaga ang nangyari? Nanay, ano bang sasabihin ko? Buhay si Zenny ngayon. Hindi ka ba masaya? Ikaf. Masyenyi, ang galing mo talagang maglaro. Masyenyi, ang galing mong magtago. Tanong ko sa iyo, babayaan mo ba ang utang mo ngayon o hindi? Nagkakamali ka, hindi ako si Masenye. Kadiri, kung hindi ka si Matsenye, sino ka? Talagang hindi ako si Masenye. Patay na si Masenye. Patay na si Masenye, ako lang. Medyo kamukha lang niya. Honey, natutulog ka ba ng sobra? Baliw ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw ang asawa ko. Masenye. Kadiri. Patay na si Masenye. Ikaw mismo ang sumunog sa kanya. Patay na ang anak ko. Ito ang babaeng nag-cremate sa kanya. Nanay, huwag kang magsalita ng walang basehan. Noon, inatake sa puso si Zenny. Kayo ang nagsabing patay na siya at naglabas ng death certificate. Ako ang nagdala sa kanya sa krematoryo, pero sa gitna ng daan. Napansin kong buhay pa siya. Hindi, nakita ko mismo na nag-cremate siya. Masenye, ikaw mismo ang nag-cremate sa kanya. Ano ba yung sinasabi ninyo? Buhay na tao yun. Pumatay ng tao yan, paano ko naman i-cremate ang asawa ko? At saka, ang pindutang iyon, nanay mo ang nagpindot at si Zenye, buhay na buhay naman at nakatayo dito. Imposible, nakita ko mismo na sinunog siya. Nanay, hindi ba't sinabi ko kanina ang sinunog? Ay pusang gala. Ikaw, ang cute-cute mo. Sa totoo lang, gusto ko sanang bigyan kayo ng sorpresa, pero ngayon, mukhang marami pa kayong tinatago sa akin. Tama na. Hawakan niyo siya. Ikaw, BASI Mojenyi. Hindi ako si Masenye. Oo, hindi. Ako na, huwag niyo na akong bugbugin, ako si Masenye, ako. Si. Aminin mo na at bayaan mo na ang utang. 1 milyon lahat. Ano? 1 milyon. Ano, ayaw mong makbayat, sige. Puputulin namin ang mga kamay at paa mo. Huwag. Kuya daw, patay na ako. May death certificate na ako. Uwaw. Ano ang ipambabayad ko? Masyenyi, ano ba ang ibig mong sabihin? Ginagago mo ba ako? Kuya daw. Huwag kang magalit, makinig ka muna. Kahit patay na ako. May mana pa rin ako, sino ang nagmana ng aking ari-arian? Siya ang dapat magbayad ng aking mga utang. Siya, si Fang Yuan. Kung ganong, ikaw ang magbabayad ng utang niya.
Bakit ako ang magbabayad? Fang Yuan, asawa mo ako. Kung nagmana ka ng aking ari-arian, Eddie. Natural lang na dapat mong bayaran ang aking mga utang. Ilang taon na tayong mag-asawa, ginagago mo lang pala ako. Pero wala akong nakuha kahit piso sa iyong mana. Impossible. Attorney Song, ang aking mana. Na notaryo yon, may bisa sa batas. Kung nagmana siya ng aking ari-arian, kailangan ba niyang bayaran ang aking mga utang? Emarma, valid ang iyong testamento. Pero si MS Fang, alagang wala siyang nakuha sa iyong mana. Eddie, nasaan ang aking mana? Kanina lang ang iyong mana na ibigay na sa iyong ina. Ang iyong kababata. At itong si Lin Shanshan pati. Ang nag-angking anak sa labas na pumirma para magmana. Si MS Fang ay walang nakuha kahit piso. Ito, Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang ang ibig sabihin. Kung kayo ay pumili na magmana ng kayamanan ni Masenye, natural lang na kayo rin ang dapat magbayad ng kanyang mga utang. Tama ba, Attorney Song? Lahat ng utang ni Emarma ay yung apat ang dapat magbayad ng magkakasama. 5 milyon? Kahit ibenta ko, hindi ko kayang bayaran yan. Ma. Ayaf KO. Fang Yuan, dahil lahat SAyo. Hinampas Montag ako? Ikaw ang dapat hampasin, kabit. Nang akit ng asawa ng iba. Gumamit ng bata para agawin ang kayamanan, masaya bang maging kabit? Attorney Song, ayon sa pamamahagi ng mana, magkano ang dapat bayaran ni Lin Shanshan? Ang pinirmahan ni Lin Shanshan ay 50% ng pamamahagi ng mana. Kaya, kailangan niyang bayaran ang 5 milyong utang ni Emarma. Ano? 5 milyon. Ayaf kaona. Ayaf kaona SA manana tu. Ayaf kaona. Ayaf kaona. Kahit punitin mo yan, may bisa pa rin ito sa batas. Ms. Lin, magbayad ka na. Wala akong pera. Walang pera, ganong? Si. Hawakan siya. Huwag. Kung hindi magbabayad ngayon, putulin ninyo ang kanyang kamay. Huwag. Matsenye. Matsenye, tulungan Montag ako. Matsenye. Bro Dao, pakiusap, kahabagan mo siya. Patay ka na, wala kang karapatang magsalita dito, Fang. Yan ba ang anak Montag? Kunin ninyo siya. Parawan ninyo, AKO. Bro Dao, huwag. Tulungin mo, AKO. Pakiusap, inosente ang anak ko. Huwag mo siyang saktan. Kung hindi ka magbabayad ngayon, puputulin ka o ang anak Montag. Nanay, tulungan mo ako. Dao, pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Mag-iisip ako ng paraan. Fang Yuan, ilabas mo na ang pera. Bakit ako maglalabas ng pera? Nasa panganib na ang buhay ng anak ko. Anak mo yan, hindi akin. Bakit ako maglalabas ng pera? Tari, tulungin mo, AKO. Tari. Matsenye, tulungan Montag ako. Iligtas mo kaming mag-ina. Tsenye. May pera ka ba o wala? Nanay, yung perang binigay ko sa'yo noon, ilabas mo na. Iligtas mo si Xiaohu. Wala na akong pera. Naubos na ang perang binigay mo. Xiaodong, may pera ka ba? Ituring mo na lang na hiniram ito ni Ma. Ma, wala talaga akong pera. Tingnan natin. Putulin ang kamay ng mag-ina. Huwag, huwag. Sandali. Dao. May utang, may bayad. Bakit hindi? Si Masenye na lang ang pamalit sa mag-ina. Bitawan mo ako. Huwag kang gagalaw. Kung hindi tama ang pagputol, isang kamay lang ang matitira. Putulin. Huwag, huwag. May pera ako. Nasaan ang pera? Nasa opisina ko. Dadalhin ko kayo ngayon. Oy!
Huwag na. Alam ko ang address. Papuntahan ko na lang. Tari. Anak, may pera KPABA talaga? Nanay, na-cash out ko ang ilan sa mga naunang loan. Kapag nabayaran na ang utang, malaki pa ang matitira at sapat na yon para mabuhay ang pamilya natin. Ma, kailan mo ibibigay ang 1,000,000 ko? Walang utang na loob. Wala akong kaibigan na tulad mo. Ma, magkasama na tayo noon. Wala talaga akong pera kanina. Kung hindi, ibibigay ko sa'yo kahit maubos ang lahat. Sige, ibibigay ko sa iyo ang 1,000,000. Kapag nakuha mo na, huwag na tayong mag-usap. Salamat, Ma. Si Fang yan ang dapat sisihin. Mapanira. Sinubukan pa niyang sirain tayo, Zenny. Kahit ano pa ang sabihin ngayon, hindi natin siya pwedeng palampasin. Tama, hindi natin pwedeng palampasin ang babaeng ito. Nga pala, hindi ba't binilhan mo siya ng malaking insurance? Kung ganun, tuluyan na natin, hanap tayo ng taong pwedeng. Tapos, kunin natin ang malaking halaga ng insurance. Pupunta tayo sa ibang bansa para mag-enjoy. CJ, Ayo sa Mashenye, ang dami mo palang itinagong pera. Matsenye, ginago Montag ako? hindi daw. Ano ba ibig mong sabihin? Ano ba to? Ano nangyayari? Nasaan pera ko? Genie ono B2, hindi B8 sinabi mo. Hindi ba sinabi mong may pera ka? Matsenye, ginago Montag ako ha? Ngayon din babaliin kita. Dao, sandali lang. Siguro si Fang Yuan to. Fang Yuan, babaeng to, nakahas kang nakawin ang pera ko. Maseni, anong kalokohan to? Paano ko malalaman kung saan mo itinago ang pera mo? At saka, hindi pa nga kita tinatanong, bakit ka nagtago ng pera? Fang Yuan, huwag kang magkunwari dito. Ikaw ang kumuha ng pera ko, ibalik mo agad. Ikaw ba ang baliw o ako? Nang babae ka, may kabit at nagkaanak pa. Ngayon nagtago ka pa ng pera, hindi ko alam. Nawala pera mo, sa akin ka hihingi. May sayad ka ba? Mashenye, kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, babaliin ko mga kamay at paa mo. Dao. Patay na ako ngayon sa mundong ito. Wala na akong pagkatao, kung gusto mong bayaran, asawa ko ang magbayad. Siya ang magbayad. P Stern 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 I Stern Stern. Matsenye A, niloloko Montag Asawa Montag. Number BK, Maika Bit. Nagpanggap ka pang patay para takasan ang utang. Pinabayaan mo siyang magdusa. Kung papatayin kita ngayon, masaya pa siya. Hahanapin ko pa sa kanya ang pera? Akala Montag beatanga ako? Tigilan nyo na, hahanap kami ng paraan para mabayaran. Mashenye, bibigyan kita ng 1 araw. Para maipon mo ang pera. Kung hindi, kayong lahat. Magtatalon na lang kayo sa ilog. Seryoso ako. Alice. Anak, ano na gagawin natin? Hindi, magsusumbong na tayo sa pulis. Sa pulis. Huwag tawagan ng pulis kapag nagreklamo tayo. Malalantad ang pagpapanggap kong patay para makakuha ng pera. Tapos na tayo lahat. Heis, ako na ang tumawag sa pulis para sa inyo. Sino ang tumawag ng pulis? Nakakainis. Tara na, tara na. Grabe talaga. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Mga pulis, ito ang babaeng ito. Inagaw niya ang kumpanya ng anak ko, pati na rin ang mga ari-arian niya. Dali, arestuhin niyo siya. Ma, ano ba tong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, anak. Ibabalik ko ang kumpanya natin. Ma, huwag ka namang magbiro. Patay na ang anak mo. Mga pulis, ito ang death certificate ng asawa ko. Ang nanay niya. Hindi matanggap ang pagkamatay ng anak niya, baka may problema sa pag-iisip.
ikaw ang may problema sa pag-isip. Buhay ang anak ko. Nakatayo siya ngayon dito. Ma, may death certificate na nga. Baka naman naghanap ka ng taong kamukha ng anak mo. Para magpanggap bilang asawa ko at kunin ang mga ari-arian. Nainiwan niya sa akin. Wala namang problema sa certificate na to. Hala, buhay ang anak ko. Nakatayo siya dito. Ma, huwag ka nang magulo. Memorial service ni Zenye ngayon. Sinasabi mong buhay si Zenye, hindi mo ba naisip? Na iyong malaking ospital, hindi makikilala kung sino ang buhay at patay? Hindi ba nila maaaring makilala? Sinabi mismo sa akin ni Xiaodong na brain dead si Zenye. Tumigil na ang puso niya at may death certificate na. Sinasabi mo bang nagsinungaling sa akin si Xiaodong? Nag-issue ng peking death certificate. Nagunsa ba sila ng asawa ko para lokohin ako? Dr. Dong, ikaw ang magsabi, patay ba o buhay ang asawa ko? Kung buhay siya at nag-issue ka ng death certificate, labag yan sa batas. Xiaodong, sabihin mo sa kanila. Buhay ang anak ko. Buhay Zia. Tita. Patay na si Kuya Ma. Hoy, Xiaodong, anong sinasabi mo? Buhay ang anak ko. Nakatayo siya dito. Tita, patay na talaga si Kuya Ma. Huwag ka nang magulo. Ikaf. Hindi ko rin alam kung bakit ka humana. Ng taong kahawig ni Kuya Ma para pagtangkaan siya. Hayan Montag na lang si Kuya Ma. Na pumaya pa ng maayos. Xiaodong, hindi siya patay. Kuya Ma, paalam at ingat sa iyong paglalakbay. Kuya Ma. anong iyakan yan, hindi pa ako namatay. Dong Sewen, tumayo ka riyan. Tingnan mo kung sino ako. Sabihin mo sa kanila, buhay pa ako. Buhay pa ako. Paumanhin, hindi talaga kita kilala. May mga gagawin pa ako. Alis na muna ako. Sandali, alam kong magsisinungaling ka, kaya. Naghanda ko ng ebidensya ng maaga. Sa cellphone na ito. Nandoon ang ebidensya ng peking death certificate na ginawa niya para kay Kuya Ma. Kuya Ma, naipagawa ka una ang death certificate mo. Sandali lang, bibigyan kita ng pampamanhin. Pa hindi mahalata ni Fang Yuan. Kapag na ito, bigyan mo ako ng 1,000,000. Mga pulis, lahat ng ito, siya ang may planong lahat. Siya ang nalinlang sa amin ni Zenye, pinagawa kami, na magpanggap na patay siya. Kami. Kami rin ay biktima. Lahat NG ito. Wala kaming kinalaman. Mga pulis, siguraduhin niyo po na kaming mga inosente ay mapoprotektahan. Na, mga pulis, siya ang may pakana ng lahat. Pinagawa niya akong magpanggap na patay para makapag-withdraw at tumakas. Lahat? Siya ang may gawa, wala akong kinalaman. Nadaya rin ako ay inosente. Paninirang puri ito. Wala akong ginawa. Sila, nagsisinungaling sila. Dong Sewen, pagpapagawa ng peking death certificate, illegal na paggamit ng pampamanhid sa ospital. Kung malubha ang kaso, pwedeng makulong ng mahigit 3 taon. Pero kung makikipagtulungan ka, pwedeng mabawasan ang sentensya. Dali, arestuhin siya. Huwag niyo akong arestuhin, bitawan niyo ako. Ayaw kong makulong. Tekaling. Magdedemanda ako, magsusumbong ako. Makikipagtulungan ako. Wala akong kinalaman dito. Silang dalawa ang may pakana. Sila ang totoong may sala. Gava Montag lang yan. Mayroon akong recording na ebidensya. Mahal, maniwala ka sa akin. Si Dong Sewen nagagawa ang may pakana. Pinagawa niya sa akin ito, nadaya lang ako. Kayo ang nagsisinungaling. Kung may ebidensya kayo, mayroon din ako. Tumigil ka na dyan. Hoy, tumigil kayo. Ikaw ang nag-utos na lokohin ang asawa ko, sabihin na patay na ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin ito. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Xiaodong, kung wala kang ebidensya, ikaw ang dadalhin nila. Hindi ako. Mga pulis, mukhang wala naman siyang maipapakitang ebidensya. Mas mabuting dalhin niyo na lang siya para imbestigahan. Sandali lang. Hindi lang ito ang meron ako. May ebidensya ako na si Mama Lin Shanshan ay nagplano ng peking pagkamatay. May lihim din ako kay Lin Shanshan. Isang napakalaking lihim. Tungkol kay Max Xiaohu. Ano ang ibig mong sabihin? Anong lihim ni Shanshan? Dong Zivin, tumigil ka. Wala akong lihim. Meron ka, Ma. Dong Sewen, tumahimik ka. Wala talaga akong lihim. Lin Shanshan, hanggang sa huli. Matigas pa rin ang ulo mo. Dahil pinarat hanggang Montag ako ngayon. Walang magiging maayos. Kay Onima. Ang lumapit sa akin para magplano ng peking pagkamatay. Magnakaw ng anestesya sa ospital. Ayo ang nagplano na kunin ang malaking pera at tumakas. Bakit? Sa huli ako ang sisihin? Gusto nyo akong magdusa sa kulungan? Panaginip? Dong Sewen, kung magsasalita ka,
patay ka. Anong lihim ni Shanshan? Sabihin mo na ngayon. Kung magsisinungaling ka, panagutan mo ang consequences. Ma, Wala akong lihim. hindi mo ba alam na si Mat Xiaohu ay anak mo? Totoo lang, si Max Xiaohu ay anak ni Lin Shanshan sa ibang lalaki. Niloloko ka niya. Ginawa niya ito para gamitin ang peking anak. Paakunin ang yaman mo. Ha ha ha. Dong Zibin, tumigil ka. Nagsisinungaling ka. Ma, hindi totoo yan. Si Ma Xiaohu ay tunay na anak mo. Nababaliw na si Dong Shaiwen. Nagsisinungaling siya. Ma, si Lin Shanshan at yung lalaki ay magkasama ng ilang taon para lokohin ka at kunin ang yaman mo. Maaari ko ring sabihin sa iyo kapag nagpanggap kang patay at niloko mo ang asawa mo. Pagkatapos makuha ang malaking halaga ng pera, siya at ang lalaking iyon ay magkakasabot para patayin ka at pagkatapos ang anak niya ang magmamana ng iyong ari-arian para sila ang makinabang at mabuhay ng maginhawa habang buhay. Ang ganda mo, nagplano ka laban sa akin. Hindi ako. Tatay, huwag mong saktan si nanay. Umalis ka. Ang ganda mo, sino bang tatay mo? Kuya Ma, maniwala ka sa akin. Si Xiaohu ay talagang. Anak Montag. Nabaliw na si Dong Shaiwen. Nagsisinungaling siya. Maniwala ka sa akin. Dong Zibin, bakit Montag ako pinagibintangan? Pinagibintangan kita? May ebidensya ako. Ang mga litratong ito ay ikaw at ang lalaking iyon na magkasama. Sa cellphone na ito, may ebidensya na kayo ng lalaking iyon ay nagplano para patayin si Kuya Ma at kunin ang kanyang ari-arian. Lin Shanshan, naglakas loob kang lokohin ako. Papatayin kita. Paano mo ipapaliwanag ang mga litratong ito? Ang mga litretong ito ay peke. Ang mga litretong ito ay gawa-gawa lang. Kuya Ma, maniwala ka sa akin. Pasok. Boss Fang, nalaman na si Lin Shanshan at Boss Ma ay may anak sa labas, si Mat Xiaohu. Pero parang hindi anak ni Boss Ma ang bata. Ipadala ang mga litratong ito. Kay Dong Shaiwen. CJ, Paano naman ang recording na ito? Bukas, magpapanggap si Ma Shenye na patay para lokohin ang asawa niya. Kukunin ang 10 milyon at tatakas. Talaga? Si Xiaohu? Sabi niya, isasama niya ako at si Xiaohu. Papuntang ibang bansa, at sinabi rin niya na kung may mangyari sa kanya, lahat ng ari-arian niya ay mapupunta kay Xiaohu. 10 milyon. Pagkatapos, magiging maayos ang buhay natin. Sa perang iyon. Si Ma Shenye, hanggang sa huli ay hindi niya malalaman na si Xiaohu ay anak ko. Ang maingat niyang plano na magpanggap na patay, sa huli ay para sa amin. Lin Shanshan, naglakas loob kang lokohin ako. Papatayin kita. Pinagloloko mo ako. Kuya Ma, peke ang recording na iyon. Gawa-gawa lang iyon. Si Dong Shaiwen ay gustong sirain ang relasyon natin. Gusto niyang mag-away tayo. Bakit mo sinasabing peke ang recording ko? Bawat salita sa recording na ito ay galing mismo sa bibig mo. Pwede talagang pekin ang recording, Xiao Dong. Kung makakahanap ka ng tao, ebidensya na yan. Para mabawasan ang kasalanan mo. Peke lahat. Tu. Zinye, maniwala ka sa akin. Si Xiaohu talaga ang anak mo. Maniwala ka sa akin. Dong Shaiwen, sabi mo si Lin Shanshan. May lalaki sa labas, mas mabuti. Kung nagsisinungaling ka, hanapin mo at harapin. Lalo kang mabibigatan ng kaso. Alam ko kung saan siya. Attorney Song, hanapin mo yung lalaki. Si. Xiao Dong, siya ba yun? Oo, ziyan ka, ziya talaga. Ziya talaga. Sa labas. Si Mat Xiaohu rin ang anak niya. Hindi ko siya kilala, tong taong to. Si Dong Shaiwen ang naghanap para siraan ako. Kilala mo ba siya? Hindi. Hindi mo kilala? Bakit siya nagkaanak sa'yo at nagpanggap? Anak sa labas ng asawa ko, gusto pang agawin. Ang ari-arian ng asawa ko. Anong anak? Wag kang magbiro. Hindi ko siya close. Asawa mo ang nagloko. May anak sa labas, di mo pwedeng. Izizisa akin, gago ka. Nakita kita noong isang araw. Kasama si Lin Shanshan. Nag-check-in sa hotel, nagkataon lang doon. Nakita, pareho kayong nakatira sa isang hotel. Anong problema doon? Yung nasa phone ni Lin Shanshan. Yang video, sa phone ni Lin Shanshan. May video sila ni Zhao Fai na nag-check-in. Kung hindi kayo naniniwala, kunin niyo phone niya, malalaman niyo. Wala akong ganon. Nagsisinungaling ka. Ibigay mo sa akin yung phone. Babae, nagsisinungaling ka pa, papatayin kita. Ginago mo ako, sasakalin kita. Ma, sorry, wag mo akong iwan. Magbabago ako.
Kung iwan mo ako, paano ko babayaran? Yung milyon-milyong utang na to, Mahal, nakita mo naman. Siya ang nanloko sa akin, lahat ng ito. Siya ang nag-utos sa akin. Asawa, pakiusap, patawarin mo na ako. Sinusumpa ko sa hinaharap sa buong buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Masenye, nakakadiri ka talaga. Ngayon ka nagsisisi, huli na. Ang kotse, bahay. Kumpanya, lahat ibinenta ko. Wala kang makukuhang kahit piso. Pwede ko ring sabihin sa iyo ang pera sa opisina mo. Ako rin ang kumuha. Ngayon mo nalaman ang pagsisisi. Bahay, kumpanya, wala na. Kahit ang anak, hindi rin sa iyo. Pero, Talagang dapat kitang pasalamatan, iniwan mo sa akin. Ang malaking kayamanan. Ang mga utang na milyon-milyon sa labas. iyan ang babayaran mo habang buhay. Mga pulis, pakiusap. Dalhin niyo na silang lahat. Huwag, Tumayo ka. Xiao. huwag mo akong arestuhin. Alice. Masenye, sa buong buhay mo, magsisi ka na lang sa kulungan.